Hello mga kaibigan, welcome po sa aking channel. Ang video na ito ay tungkol po kung paano ako nakapunta sa Norway kahit wala akong trabaho at wala akong pera. Kung interesado po kayong malaman, panoorin niyo po ang video ito at sana may maitulong ako sa inyo kung nagbabalak kayong pumunta dito sa Norway. Paano nga ba ako nakapunta dito sa Norway? Una sa lahat po, nakapunta po ako dito dahil may sponsored po ako. Kung kayo po ay may jowa na Norwegian o may mga kapatid kayo, maaari kayong makapunta dito kahit wala kayong trabaho o kahit wala kayong pera, basta meron pong mag-sponsor po sa atin. Kaya po, kung meron po tayong sponsor papunta po dito sa Norway, ang una po nating gagawin ay ang mag-apply po ng visa. Paano nga ba po mag-apply ng visa? Sasabihin ko po dito ang mga ginawa ko kung paano ako nag-apply ng visa na approve ng isang bisis lang. Kahit wala po akong travel history, wala po akong trabaho at wala po akong pera. Kung may sponsor ka po papunta po dito sa Norway, ang kailangan mo nang gawin ay kumuha ng visa. Kaya ang una-una mong gagawin, pumunta ka sa Google, i-search mo ang UDI. Ito po ang website kung saan makikita mo ang requirements para maka-apply ka ng visa o para sa visa application. Kaya doon sa UDI, hanapin mo yung checklist requirements nila kung saan makikita mo doon kung ano yung mga requirements na kailangan mong kunin o kunin ng sponsored mo. UDI po, makikita natin doon ang requirements na kailangan po para po sa ating visa application o para po sa pag-apply natin ng visa. Doon po makikita din po ang mga forms na kailangan yung i-download dahil po yun ay kailangan po sa visa at kasama po siya sa requirements. Importante po ninyong malaman, dapat alam po ninyo kung ano pong klaseng visa ang kukunin ninyo. Kapag po may sponsored, yun po ay visit visa. Pero pag wala naman po kayong sponsored at sarili nyong pera ang gagamitin nyo papunta po sa Norway, yun po ay tourist visa. Yun po ang pagkakaiba. Kung na-download nyo na po ang checklist sa UDI, nandoon po ang mga requirements, pero hindi pa po yun ang kailangan natin. Mayroon pa pong supporting documents para po mas may malaking chance po na ma-approve ang ating visa. Ang una po, kailangan po nating gumawa po ng cover letter. Ano ba po ang cover letter? Ang cover letter po ay parang sulat na naka-address po sa embassy. Doon po isusulat nyo po kung ano po ang purpose nyo kung bakit pupunta po kayo sa Norway. Doon nyo rin po isusulat kung ano-ano po kayo ng sponsor nyo. Kung jowa nyo po ang sponsor nyo, doon nyo po isusulat ang love story ninyo. Pero hindi naman po lahat, shortcut lang po kung saan po kayo nagkakilala at kung ilang taon na kayong magkarelasyon. Sa cover letter po, ipapaliwanag nyo po ang iyong strong ties o kung bakit kailangan nyo pong bumalik ng Pilipinas, na ipapangako nyo po na hindi po kayo mag-overstay po sa Norway. Sa cover letter po, doon po natin ilalagay po lahat ng mga requirements na ating isasubmit para po sa ating visa application. Ito po ang mga requirements po na sinubmit ko sa visa application ko. Una po, unahin ko ang visa required documents. Una po, cover letter. Next po is checklist form. Nagaling po ito sa UDI. Original passport. Photocopy of bio page of my passport. UDI receipt. UDI harmonized application. Application appointment letter. Ang tatlong po ito ay makukuha lamang natin kung nakapagbayad na po tayo sa UDI. Makukuha lang natin ang mga form na ito pagkatapos nating magbayad para po sa ating visa application. Next po is travel insurance, reservation of your round-trip ticket, and your day-by-day itinerary. Sunod po ay ang mga requirements po na galing po sa iyong sponsor. Una po,
Proof of sponsorship, doon po natin yun, mada-download po sa UDI. Next po is bank statement ng iyong sponsored. Next is invitation letter po, galing sa iyong sponsored. Copy of affidavit and support and guarantee, galing sa iyong sponsored. Driver license ng iyong sponsored. Copy ng passport ng iyong sponsored at ng stamp na nakapunta na siya sa Pilipinas. At copy ng kanyang residence. Ang susunod naman po ay ang strong ties. Yun po ang pinaka-importante. Kailangan po natin ng patunay na tayo po ay uwi ng Pilipinas at hindi po tayo mag-overstay ng Norway. Ang akin po, dahil may anak ako, siya po ang aking strong ties kahit wala po akong trabaho. Kung may trabaho kayo, pwede nyo pong gawing strong ties yun. Kung may properties po kayo, may pet, yung SS contribution nyo po. Kung may bahay po kayo, may lupa, may sasakyan, pwede nyo pong gawing proof of ties po yon. Ang sa akin po, dahil may anak po ako, yun lang po ang proof of ties ko. Ito po yung proof of ties ko, birth certificate ng anak ko, documentation I spent together, solo parent ID, barangay certification po na kayo ay solo parent, at consent letter po kung sino yung magbabantay, at kailangan po yung patatakan sa abogado, at ID po ng magbabantay. Yun lang po ang ginawa kong strong ties. Pero kung wala po kayong anak, at may trabaho kayo, yun po ang gawin yung strong ties. Or kung nag-aaral kayo, mag-submit po kayo ng mga patunay na kayo ay nagtatrabaho o nag-aaral pa. Kung meron kayong mga negosyo, kung meron kayong mga properties, is contribution, pwede po ninyong gawin yung strong tie. Supporting documents po na sa akin, PSA birth certificate, copy po ng aking SSID, copy po ng aking national ID at Sinumar. Ang susunod naman ay ang genuine relationship nyo o patunay kung ano yung relasyon nyo ng sponsored nyo. Una po, video call, screenshots of your messages. Simula nang magkakilala kayo. Documentation na nagkita na kayo ng jowa mo. Hotel bookings nung pumunta siya ng Pilipinas. Copy ng flight ticket niya, papunta at pauwi. Papunta ng Pilipinas at pauwi ng Norway. At kung may remittance, yun po. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe po ang aking channel. Maraming salamat po sa pagsuporta. Kung may mga tanong po kayo, huwag nyo pong kalimutang mag-comment at sasagutin ko po ang mga tanong ninyo para po makagawa po tayo ng mga content about po sa mga tanong nyo. Maraming salamat po.